Yan, ganyan, no? Hello, hi mga nay! Welcome sa last part ng ating Zambales Escapade. Nakarating na nga pala kami dito sa may ilog na pagliliguan namin. Sa ilalim nga lang pala to ng tulay. Timing na timing din dahil mainit. At may sisilungan yung mga bata habang naliligo. Medyo nagtataka nga ako sa panahon kasi pag alis namin ng Bataan ay talaga namang yung ulan napakalakas. Tapos nung nakarating naman kami dito sa Zambales, umiinit naman nga. Pero ayos na din kasi kahit papano hindi kami naudlot at napigilan sa pag-iikot at paggagala. Nakisama rin nga yung panahon sa minsanang pagpasyal namin dito. Uy, sana all. At ayan na nga yung mga bagets sa tuwang-tuwa na naman nga sa paglusong sa ilog. Tuwang-tuwa nga yung inner self ko sa ganda ba naman ng mga nakikita kong views dito. Ganitong ganito yung mga gusto kong pasyalan. Kaya next time, pag medyo nakaluwag-luwag na tayo, mamamasyal nga tayo sa mga magagandang lugar. Anyway, malinaw nga rin pala yung tubig dito kasi tong ilog nito mula naman daw sa dam. Doon nga sana kami pupunta kaso parang narinig ko mas malayo nga yun kaysa dito. At saka wala naman kaming maraming pagkain na dala dahil nga unprepared naman yung pagpunta namin dito. Next time, paplanuhin nga naming maigi at maglalaan ako ng ilang araw para naman hindi bitin yung pagpasyal namin. Gusto ko pang ipa-experience sa kanila yung katulad ng dati namin ginagawa. Nasasakay kami sa kariton, nahila-hila ng kalabaw at pupunta kami sa Karayan at doon kami maghapon. Pero next time na lang yun kapag medyo may budget na tayo. Syempre nakakahiya namang mag-aya. Tapos akay ka lang naman. Ambag ka rin sa foods, diba? Tapos makakaabala ka pa ng tao. Syempre kahit pagkain man lang nila, makapagbigay ka din. Naando na tayo, nakamag-anak nila si Kuya Will. Pero syempre, si Kuya Will na lang dapat yung cargo nila, hindi na kami. Kaya next time, kapag pupunta kami rito, make sure ko talaga na may budget kami para kahit saan kami magpunta, pwede. At syempre, next time, dapat kasama na namin si Bossing nun. Ito kasing time na pagpunta namin dito, may trabaho naman si Bossing at nasa Pampanga nga siya. Hindi naman pwedeng basta-basta na lang umuwi kasi nung time na to, day off ko nga lang. Tapos hindi pwedeng dalawa kami na mag-a-absent at magkakaroon ng bawas yung araw dahil maso-short yung budget namin. Next time na lang kapag medyo nakaipon na kami at nakapagtabi talaga ng panggastos namin. Anyway, back to the video at mukhang nag-e-enjoy na nga yung mga bulinggit. Mukhang sa hinuha ko parang ayaw na nga nilang umuwi. Enso, malakas ang ano dyan. Enso, baka madala ka dyan. Kaya nga malakas nga dyan, kaya hindi pwede bata dyan. Higa, dapa. Yung nakaano yung paa. Yan, ganyan, no? Nandito na nga kami sa Zambales at ilog na tong nililiguan namin, si Kuya Will, hindi pa rin nga mapigilan yung kanyang hobby. Doon kasi sa amin, pagka nasa tabing dagat siya, talaga naman nanguhuli siya ng mga maliliit na isda sa may gilid ng batuhan. At eto nga, nakita niya na meron nga rin maliliit na isda rito, kaya naman eto, nanguhuli nga rin siya.
ang laki. Bangus. Bangus pala. Nadulas ka dyan. Ano? Hindi nakita. Lato-lato ka na. Hindi nakita. Sila, sa baba pa sila. Ano naman yan? Tae naman ata yun. Balik ka na dito! Magdulas ka dito! Mga ilang minuto pa nung sila naliligo ay nakaramdam na nga rin ng lamig yung mga bulinggit at nagaya na nga rin kami umuwi. Pagkabalik namin dun sa bahay nila ay kumain nga lang kami at nagbiyahe na nga rin kami pagkatapos. Alauna ng hapon kami nakaalis at kailangan ko nga habulin yung alas 5 bago mag-out yung katrabaho ko. At inihiling ko nga na sana ay makaabot ako. Si X nga pala yung naghatid sa amin. Uy, X! At pagdating nga namin sa highway ay may bus din naman agad na dumaan. At nakasakay nga rin agad kami. Ito nga si Kuya Will at naaamoy niya daw yung aircon at hindi niya daw gusto yung amoy. Halig na ako. Buti na nga lang at habang pauwi kami hindi nga halos nagkukulit tong mga bata dahil oras na nga ng pagtulog nila ng mga oras na to. Si Kuya Vilt naman nauna nang nakatulog at mabuti nga yun para sa kanya kasi para hindi siya magsuka. Buti na nga lang at lagi akong may baon na bonamin para pag ganitong may biyahe hindi nga siya masyadong nahihilo. Sa haba nga ng biyahe natulog sila pagdating namin sa stopover sa Olongapo Terminal. Iniwan ko nga sila doon na natutulog pa rin kasi naman gusto ko nga bumili ng kahit anong mga ngata. Kaya nung tumigil yung bus sa terminal ay bumili lang ako ng kwek-kwek at saka ng buko juice. Pagdating ko naman din sa bus, nagising na nga rin sila. Tinahanap nga daw nila ako. Ako rin naman sinatataranta at pinagmamadali ko yung vendor kasi nga baka nga umalis na yung bus at maiwan dun yung aking 3 tikiting. Pagbaba naman namin sa layak, ito nga umuulan. Buti na lang talaga at nagdala ako ng payong. Pero kahit ganon, syempre mababasa pa rin sila. At hindi naman pantay yung height nila sa payong. Medyo matagal-tagal nga rin bago kami nakasakay. At muntik na rin kaming hindi makaupo dahil punuan na nga yung bus na nasakyan namin. Anyway, ititake ko nga pala tong opportunity na to para makapagpasalamat sa mga taong nag-asikaso at nagpatuloy sa amin nung kami nagpunta sa Zambales. Maraming salamat po sa lola at sa mga tita at tito ni Kuya Will. Sige na nga, maraming salamat na nga rin sa papa ni Kuya Will. Uy, basta, ex ha, next time, sana matured na tayo. Anyway, nakarating naman nga kami ng maayos at ligtas. Naihatid ko na nga rin yung mga bata sa bahay bago nga ako dumiretso dito sa trabaho. Siyempre, back to work na ulit tayo at kailangan natin kumita ng kwarta. Ang susunod naman kasing pagkakagastusan ay yung mga gamit naman sa eskwela. Oh, wag na kayong magtaka. Sabihin nyo, pasukan na tapos nagpe-prepared pa lang ako para bumili ng gamit. Alam niyo namang late nyo yung upload ko, di ba? Anyway, maraming salamat po sa inyo at nakaabot kayo sa part na to ng video ko. This time, tuloy na nga uli ang buhay sa pagtatrabaho at pagpapakananay. Tapos na ang 1 kalahating araw na bakasyon. At pagdating ko nga sa bahay galing sa trabaho, inabutan ko ang tulog na itong mga bulinggitong na ito. Napagod kasi sa biyahe, kaya naman maaga nakatulog. At mga plakda nga ang mga itsura. Anyway, dito ko na nga po pala tinatapos ang aming trip to Zambales. Until next video, thank you for watching!